Araw, isang mapagpalang tanghali at isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat ng patuloy na sumusubaybay po sa atin, sa ating mga likers, sa ating mga friends, sa ating mga followers. Muli po ay meron tayong bagong pag-uusapan ngayon at ating pong pag-uusapan ang tungkol sa serious business and prayer. Is about prayer po ang pag-uusapan po natin. Pag tinignan po natin ang sulat ni James chapter 5 verse 16 hanggang 18, sabi po dito, a prayer of a righteous mind is powerful and effective. And napakahalaga na makita natin yung mga benepisyo ng yung benepisyo ng seryosong pananalangin, no? Kasi may mga tao kasi hindi naman hindi seryoso sa panalangin. At alam niyo po ba na lahat ng tao nagpe-pray, kahit magnanakaw nagpe-pray. No, ang prayer nila, wag silang mahuli. Yung mga kriminal, may prayer yan eh. Huwag sana silang mahuli. Ang daming tao nagpe-pray. Kaya lang, kanino sila nagpe-pray? Importante, alam natin mag-pray, seryoso tayo mag-pray, dapat alam natin kung kanino tayo nagpe-pray. Sapagkat yung pinagpe-prayan natin, yung tinatawagan natin, dinadalanginan natin, iyon ay napakahalaga. At ang pangalan na dapat nating dalanginan ay ang Alyon Yahweh. Doon tayo magkaroon ng seryosong panalangin sa pangalan ng dakilang may likha na Yahweh. So, number one, kapag tayo ay nagkaroon ng seryosong panalangin para sa dakilang may likha na si Yahweh, number one, prayer makes us powerful. No? Yung buhay natin ay mas magiging powerful tayo. Tandaan, kapag ang isang tao walang panalangin o prayerless, ang buhay niya powerless, helpless. Yan, tandaan niyo yan. And yung prayerless person, makikita yan, magre-reflect yan sa kanyang physical, sa kanyang appearance. Yung mukha niya parang laging malungkot. Yung parang, alam mo yun, yung konti lang nabawasan na pera, malungkot na, gipit na yan. Lalo na kapag malaki ang nabawas na pera sa kanya, lalong malungkot na ang mukha niyan. Pero kung ikaw ay laging nagpe-pray at ikaw ay talaga ng seryoso ang panalangin mo sa dakilang may likha na si Yahweh, hindi makikita sa mukha mo na ikaw ay nalulungkot sa kabila na ikaw ay nabawasan ng pera o kulang sa pera. And yung relationship sa tao naapektuhan din kapag ang tao ay walang seryosong panalangin sa dakilang may likha. Yung relationship, parang laging away yan. Away sa asawa, galit sa anak, galit sa kapitbahay, kahit sino na lang naalala, pati yung mga nakipag-break sa'yo nung high school ka pa lang, naaalala mo, masama loob mo, no? So, apektado ang karakter ng isang taong kulang sa panalangin. Yung emotion niya, manipis yan. Kapag ang isang tao kulang sa panalangin, manipis yan. Madaling magalit yan. So, napakahalaga na tayo ay laging nanalangin. Seryoso na tayo ay laging nananalangin sa dakilang may likha na si Yahweh upang tayo ay maging powerful palagi sa buhay na ito. And number two, in Yahweh's prayer, no, sa pangalan ng dakilang may likha, mag-overflow sa atin yung sa mukha, sa presensya natin, sa mukha natin magre-reflect yung presensya ng dakilang may likha pag lagi tayong nagpe-pray. Naalala ko yung laging sinasabi ng mga tao, even mga nakikilala natin, sabi, kung sino daw ang lagi mong kasama, nagiging kamukha mo. Totoo ba yan? Naalala ko nung minsan meron ako nakita na yung mag-boyfriend, girlfriend niya. Sabi ko, nagiging magkamukha na kayo. At marami nagsasabing ganyan. Kung sino may laging kasama mo, nagiging kamukha mo. Ngayon, kung ikaw ay laging nakababad sa presensya ng dakilang may likha sa pamagitan ng laging panalangin, alam mo yun, yung presensya ng dakilang may likha mararamdaman sa'yo. Kaya nga, napakahalaga na ito patuloy na makita sa atin. Ang sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, no? Kasi ang
panalangin natin sa dakilang mailikan ni Yahweh, magre-reflect ito sa atin, pero kinakailangan natin itong gawin. Sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, so kung tayo po na kanyang mga mananamba o sino man na tumatawag sa dakilang mailikan na si Yahweh, kinakailangan natin po lagi ang pagpapakumbaba. Sabi dito, na manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Kaya nga kung tayo po ay nagpe-pray, at siyempre pag nagpe-pray ka, gusto mo pakinggan ka sa prayer mo gusto mo tugunin ka sa iyong prayer Ito po ang sekreto pala na dapat natin gawin para tugunin tayo, sapagkat ang nagsalita nito ang dakilang mailikan. Sabi niya, kailangan magpakumbaba. Hindi pag nagpe-pray ka parang sasabihin mo, puro ikaw, ako po. Hindi, yung bakita pa rin sa prayer, yung humility, yung kababaan. Hanapin yung presensya ng dakilang mailika, yung kalooban niya. Ano ba yung ginagawa mo ngayon? Kalooban ba ng dakilang mailika yung kalooban mo ngayon? So, may nagawang masama, talikuran siya. At sabi ng dakilang mailika, pakikinggan ko sila mula sa langit. At di ba napakaganda na kung saan ito yung patuloy na makita sa ating mga buhay. And prayer make us beautiful. Alam mo yun, nagre-reflect sa mukha natin yung yung pagiging prayerful, yung kahit malungkot ka, kahit may problema ka, ang bigat-bigat ng problema mo, alam mo, wala kang pera, pero dahil prayerful ka, nagiging powerful yung prayer, yung buhay mo, yung mukha mo, kahit may problema, nakakangiti ka pa rin, nakapagpapatuloy ka pa rin, dahil ang presensya ng dakilang mailika ay patuloy na nagre-reflect sa iyo. Pansin natin ilan pang mga benepisyo ng panalangin. Dito ay naipapaunawa sa atin kung ano ang kaniyang kalooban. Napapaunawa sa atin kung ano ang sinasabi ng salita ng Alyon Yahweh sa buhay natin. Kaya kung magpe-pray tayo, lagi makikita natin, ito pala yung kalooban ng dakilang mailika. At saka pagka, galit na galit ka, pray ka, Alyon Yahweh, nagkagalit ako. Ilalagay niya yung kanyang kalooban hanggang sa hindi ka na magagalit, mawawala na agad yung galit. Then number 2, na yung mga benepisyo pa sa panalangin, ginagawa tayong humble, ginagawa tayong mapagpakumbaba. Kaya nga sabi di ba sa 2 Chronicles 7:14, magpakumbaba. So, nagpe-pray tayo, nagpapakumbaba na, at lalo pang makikita yung kababaan sa buhay natin kung palagi tayong nanalangin. And number 3, magkakaroon tayo ng lakas at makakahakbang sa paglakad tungo sa kabanalan. Kung lagi po tayong nananalangin, hinahanapan tayo ng kalinisan, hinahanapan tayo ng kabanalan ng dakilang mailika. Kaya nais niya na tayo ay maging close at intimate sa Kanya. Gawin po natin maging seryoso sa larangan ng panalangin sa dakilang mailika na si Yahweh. Then, magiging mapagtagumpay po tayo sa anumang klase ng temptation na meron po sa atin. Magiging victorious po tayo kung tayo ay palaging mayroong seryosong pananalangin sa pangalan ng dakilang mailika na si Yahweh. Tandaan, yung panalangin mo dati, panalangin mo kung kani-kanino, stop mo na yan, tigilan mo na yan. Manalangin ka sa tunay na tumidinig ng ating panalangin. Manalangin ka sa tunay na tagapagligtas ng ating mga buhay. Ito ay walang iba kundi ang Alyon Yahweh. Siya po ang ating palaging sanggunian. Siya po ang ating patuloy na panalanginan. Muli po, naritong yung abang likod na patuloy nagsasabing, pahalagaan po natin ang katotohanan, hindi ang anumang nakasanayan. Ang inyong abang likod, Kohenyo.